Welcome back to our new vlog. Sa vlog na to, ipapakita namin sa inyo kung paano namin ginawa ang dragon head para sa isang sister in the business na nag-request na magpagawa ng dragon head. So nakakita ako ng printable pattern over the internet, pinaprint ko siya at nung naikat ko na yung pattern, it's time to trace it sa EVA foam. Itong gagamitin natin, ang panghasang minana ko pa sa lola ko, ang aking favorite na X-Acto knife at ang walang kamatayang regular na cutter. That's it. Ayan, nung na-transfer na ang pattern sa EVA foam of different sizes and thickness, kinat ko na siya. Hindi ko na pinakita dahil napaka-painstaking ng proseso noon at masakit sa kamay, oo. So, bawat parts ay may label para hindi tayo malito dahil dalawa ang gagawin natin. Para idikit naman ang mga parteng ito, ito ang ginagamit kong glue. 3 Frog oily glue. Ay nako, super dikit niyan. Ito na nga pala yung horns at yung parts ng horns na pinagdikit-dikit ko na, inassemble ko na. So it doesn't really look like a horn yet. Pero kapag yan ay na-sand down na at nakinis at nabigyan na ng magandang pagpapaayos at pag-aayos, gaganda rin yan. Bukod sa oily glue, gumagamit din tayo ng contact cement. Itong contact cement na to, rugby lang pala day. So maglalagay na tayo ng mga portion ng rugby sa lalagyan na natin na social. Wow, kailangan social. Charing, para hindi naman masayang. Then, ang paglalagay ng rugby or contact cement, kailangan both sides meron at dapat pinapatuyo. Again, both sides ng ipagdidikit mong kahit ano, kailangan pinatutuyo muna at again and again, kailangan parehong meron. Otherwise, hindi siya didikit. So, pag natuyo na siya, it's time to assemble. Ayan. So, usually, pag ganitong mga patterns, nag-uumpisa ako sa pinakadulo para ma-secure ko at mas okay yung labas niya, lalo na doon sa unahan. Yan, dikit lang natin. And again, maraming salamat pala sa nag-provide ng pattern natin over the internet. Isa rin siyang cosplay maker sa US. Tapos pinanood ko yung video niya on how he did the dragon head. Sinundan ko lang at grabe, ang laking tulong. Unti-unti lang natin siya ididikit para sigurado nating hindi bengkwang-bengkwang yung pattern natin, tsaka kailangan malinis yung seam o yung pinagdikitan natin. Yan, careful. Minsan ginagawa ko sa sahig para talagang flat na flat yung pagkakalatag. Pero at this point, kaya ko naman siyang habang hawak ko siya. Kaya yan ang ginawa ko. Maraming mga technique din sa paggagawa ng pattern. Pwede rin kayo mag-freehand if you have the time and the skill. Pero this time, dahil gusto ko mas maging precise, although nakagawa na ako ng ganitong dragon head before, mas gusto ko lang maging precise at iba yung itsura from the previous one that I did na mas maganda ito this time. Ayan, pag nadikit na siya, solid, Tapos kailangan din may heat gun kayo. You invest on heat gun para mas maging maganda at makinis yung kalalabasan ng ating gawa. Yung heat gun na yan, dahil hindi yan parang blower na pwede mong itapat sa kamay mo at sa kahit anong parte ng katawan mo na hindi ka talaga mapapaso. Dahil literal siya na heat gun, nakakapaso. Good luck. God bless you kapag ikay napaso niyan. Sobrang init. Na-try ko na. Kapag iniinit natin ang EVA foam, mas maganda siya kasi mas nasa shape natin siya. As long as mainit pa siya, pwede mo siyang i-shape gamit ang kamay mo. Kung meron kang molde, kung meron kang pwedeng hulmahan para mas maganda yung shape, do it as long as mainit siya. And then, let it cool, let it set aside dun sa molde mo para makuha niya yung shape. Ididikit-dikit na natin siya using the oily glue, yung mga parts na kailangan naka-crease, naka-overlap. Yan, using the super glue. Pwede rin contact cement, mas okay lang sa akin ngayon yung super glue dahil ginagaya ko din yung ginaya ko sa YouTube. Pwede rin namang glue stick at saka glue gun, pero at this point, mas malinis tignan yung oily glue at saka contact cement if ever that you'll be using that. Sa pagpapattern, kailangan maayos yung pagka-cut. Yun yung isa sa mga challenges ng paggagawa ng costume at ng mga patterns nito. Kasi kailangan maayos yung cut pa lang. Sa cut, nagkakatalo. Kung maraming costume maker sa Pilipinas, maraming magagaling,
pag tinitigan mo yun ng malapitan, nagkakatalo kung maganda pa rin ba siya sa malapitan, lalo na yung cuts. May mga idol ako na sobrang galing na yung pattern nila mismo ay to die for na. Pattern pa lang, panalo na. Ayan, dikit lang tayo ng dikit. Ingat-ingat kasi ang oily glue talaga ay talagang super glue siya. Super duper glue. Dumidikitin sa balat. Hindi naman masakit, no? Pero mahirap tanggalin. Pwede rin naman, bago nyo siya idikit, i-marking nyo muna siya ng ballpen sa EVA foam para alam nyo kung saan siya magtatama at lalagyan ng, yung lalagyan mismo ng glue. Yon, katulad nyan, oh. Guhit-guhit at dun sa ginuhitan mo sa ibabaw no, dun sa surface, dun mo siya lagyan ng glue. Again, okay lang naman kung contact cement, pero at this point sa mga ganito projects, lalo na pag EVA foam, mas recommended kong gamitin yung contact cement or this oily glue to hold it together na matibay kumpara sa glue stick. Yun. Ang glue stick kasi, lalo na kapag mamaya iinit mo siya uli ng heat gun, may tendency lumambot uli at maging liquid form. Oy, pa-liquid form si ating. Thank you, Mother Pia. Chareng. Yun nga lang, again, just be careful, lalo na pag ang oily glue ay dumampi sa skin. Hindi naman siya masakit, pero it takes time to remove it. Meron lang akong pamamaraan ng pagtatanggal kasi ayoko rin ng feeling na merong parang nakapatong sa balat mo. Ayan. Huwag din kayong matakot mag-experiment, although meron tayong reference at guide video ng pinagagayahan natin ngayon ng ating dragon head. Pwede ka rin naman magbago at maggawa ng variation yan para hindi siya basta sa copycat lang and meron ka pa ring originality. Napuntang mga tanong sa ating dalawa ngayon. Napansin mo bang ilang oras na... Ayan, unti-unti na natin nabubuo ang ating dragon head. Ito yung pinakaibabaw niya, yung taas na skull. Wala pa dyan yung big area. O, diba? Looking good na. Lalo pa pag na-sand na natin. So, yung part na kaninang butas, as per the video din na ginaya ko, ito yung ginawa nila. Meron silang pangtapal dun sa butas na yan. Kasi nga, we cannot expect the pattern to really work out fine as it is na walang magiging flaws. So, meron siyang butas at ipin-repair naman tayo ni Kuyang gumawa din ng pattern na ino. So, meron siyang pang ganyan dyan. Ayan, nakita nyo, hindi siya maganda tignan pa. Very strong at saka sharp at saka thick pa yung mga edges niya. At dun mamaya papasok yung panghinang natin. Panghinang, ang tawag doon, pang sand. Rotary tool. Malapit na ako matapos dito sa top part. Actually, dalawa itong gagawin ko na dragon head na magiging base at siya na ang bahalang mag-design after ng kanyang desired design. Kailangan lang ma-ensure ko na yung dragon din na to ay well supported at matibay para kung saan man niya ilalagay, hindi tayo mapapahiya. Siyempre, no, sister ko to. Actually, nahihiya nga ako tanggapin tong project kasi yung nagpapagawa nito mismo, costume maker na napakagaling. Bago pa ako na ng mga pinagagagawa ko ngayon, nauna na siya. Kaya naman nagulat ako na nag-PM siya na nagpapagawa ng ganito. But anyways, thank you, sis, sa opportunity na to. Idol ko to at saka kapitbahay ko siya dati sa dati naming tirahan sa 13. So nakita ko siya, bata pa siya. Let's just speed up the process dahil pare-pareho lang naman nagawin natin dyan. Dikit hanggang sa mabuo natin yung buong dragon head. And sa next video natin, papakita ko naman sa inyo kung paano natin siya sinand at yung mga iba pang progress natin. I hope you stay tuned. Ito po yung aming isa sa mga business namin magjowa since we got together. Pero nauna talaga siya sa akin sa business na to, sa costume making. Ako lang sumali at nakidaw-daw sa kanyang business. So if you have the time, please visit our page, Nag-iisang LA Costume Empire or N1LA in Facebook. Kung meron kayo inquiries, go ahead. Pwede natin gawin yan. Let's make your dream costume happen. Thank you very much. See you on the next vlog. Thank you, Mother P. Awards back.